tulo o gonorrhea ay dulot ng Neisseria gonorrhoeae. Dahil dito, mga antibiotic ang pinakamabisang pwedeng gamitin bilang gamot sa tulo. Hindi kasi ito tulad ng ibang uri ng sakit o impeksyon na kusang nawawala kahit hindi gamitan ng gamot. Pero meron din mga pagkain na kung maaari ay dapat sana iwasan kainin kung ang isang tao ay may tulo o gonorrhea. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ito na ang mga pagkain na dapat iwasan kung ikaw ay may tulo. Una, grapefruit. Ayon sa pananaliksik, ang grapefruit ay prutas na mayaman sa calcium at alcohol. Ito ay may compounds na furanocoumarins. Ang compounds na ito ay nakakaapekto sa kung paano kinukonsumo ng liver ang gamot na iniinom ng tao. Pangalawa, alcoholic drinks. Ang alak ay nakakaapekto sa immune system ng katawan. Kung iinom ng alak kapag may tulo, hindi ito makakabuti sa kalalagyan ng isang tao. Bukod pa doon, hindi maganda ang pag-inom ng alak lalo na kung umiinom ng gamot na antibiotic. Marapat na iwasan ng uminom ng alak hanggat hindi pa bumubuti ang kalagayan. Pangatlo, spicy foods o pagkaing maanghang. Ang pagkain ng mga spicy food ay walang direct na epekto sa taong may tulo, pero maaari itong maging dulot ng gastrointestinal discomfort na maaaring makadagdag palalo sa discomfort na nararamdaman ng taong may tulo. Pang-apat, processed and sugary foods. Ang pagkain ng matatamis at mga processed food ay maaaring mag-contribute sa pagpapahina sa immune system ng isang tao at lalong magpalala ng mga inflammation na nararamdaman ng isang tao. Mas mabuting kumain ng mga gulay at prutas para lalong lumakas ang ating immune system. Panglima, kape. Ang pag-inom ng kape ay walang direct na epekto sa sakit na tulo, ngunit ang pag-consume ng kape ay nakakahadlang upang makatulog agad ang isang tao. Nakakatulong ang pagkaroon ng sapat na pahinga upang mapalakas ang ating immune system. Nagkakos din ang pag-inom ng kape upang makaramdam ang isang tao na laging maihi na maaaring magdulot ng pagka-dehydrate sa katawan ng isang tao. Dapat ay laging hydrated ang ating katawan upang makatulong sa ating immune system at makatulong mapabilis ang pagaling mula sa sakit na tulo. Walang sapat na pag-aaral at saliksik na nagsasaad sa mga espesipikong pagkain na ipinagbabawal para sa isang taong nakakaranas ng tulo. Ngunit kailangan tandaan na iwasan ang mga pagkain na hindi masustansya dahil kinakailangan ng katawan ng may tulo na palakasin ang kanyang immune system. Sa pagpapalakas ito, kailangan iwasan ang mga pagkain na hindi masustansya. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!